Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tagahanga ni Dolphy dito sa The Heritage Park sa Taguig. Pero sa puntong ito ay makakausap natin ang isa sa mga anak ni Dolphy na si Epi. Epi, lahat na yata natanong sa inyo eh. Pero sa ngayon nakikita ko kasi yung t-shirt na suot mo. Nakausap ko kasi yung tattoo artist na nagtattoo kay Van Dolph. Ikaw din isa raw sa mga magpapatattoo nito. Actually yun, yung parang naging gusto na namin magkaroon ng parang marka na daddy ko sa amin na parang hindi siya mawala sa hiling namin. Actually, idea to nung dalawang boy, si Boy 1 tsaka yung Boy 2. Na actually, nung pinag-uusapan nila, yun na rin yung iniisip ko na gusto ko talagang palagay yung portrait ng daddy ko sa akin. Kasi marami naman talaga akong mga kamag-anak. I have 2 brothers and mga ibang apo niya ang tatay ko na may mga tattoo na talaga sila ng mukha ng daddy ko sa akin. Pero ito special kasi ito yung isang mukha niya na hindi gaano nakikita ng mga tao. Hindi ko alam kung sino yung kumuha ng litrato, pero ano to pinadala ni Maybelline. So ito yung picture niya sa ICU. So habang nagdadasal yung mga Pilipino para sa pamilya namin, actually tumatakbo sa isip ko, siguro kaya pinagdadasal siya ng bayan kasi hindi niya rin nakalimutan pagdasal yung bayan nung ganun siya magdasal, hindi siya nagdadasal para sa sarili niya. Ang hinihingi lang, ang dasal lang niya para sa sarili niya yung paghihingi ng patawad. Pero normally hindi na siya humihingi ng para sa kanya. Yumaman sana ako, dumami sana ang bahay ko, dumami pa sana ang mga anak ko. Hindi, wala nang gano'n. Ang tatay ko talagang palaging pinagdadasal niya yung family niya, kami, yung future namin, yung mga apo niya, tsaka yung mga kaibigan niya, tsaka yung bayan. Tsaka palagi pinagdadasal palagi peace. Gusto niya talaga payapa. Gusto niya masaya lahat. So talagang nationalistic din itong papa mo? Iba yung pagka-nationalistic niya. Actually, it's not just being a nationalistic. It's more of like being humanitarian. So the word is, for me, the word is more on being a humanitarian. So kasi maski naman Chinese ka, ganun pa rin naman ang trato niya sa'yo. Hindi naman magdadalawang isa. Nabanggit mo rin sa akin kanina na doon sa isang buwan pa lang stay niya doon sa ospital, 3 beses siyang sinabihan o kayo na sinabihan na he has 24 hours na lang today. Well, no. There's several times that he had episodes. Diba? It's just probably a number that I gave. No? Wala talagang numbers na binigay. But there were times na alam mong hindi na ganun. Sasabihin ng doktor, malapit na, hindi na ganun katagal. Dito na lang kayo. So, ibig sabihin, di ba? Huwag na kayo umalis, di ba? And then, he will jump out of it and suddenly he's back. Na naman siya. Tapos suddenly, all his signs are good. All his signs are showing signs of improvement. Okay na naman kami, makakauwi na naman kami. Minsan nga, akalain pa namin, may uwi pa namin siya. Kasi, kamukha nung time na after dialysis, sobrang responsive niya na bumubukas talaga yung bibig na may sinasabi siya. So kami binabasa namin yung lips. Ano yun, Dad? Decipher namin, A ba yan? B? Diba? Tapos tatanungin namin, mag-yes, mag-no, may yes. At so nabanggit mo na parang ito yung way niya para talagang mag-bond kayo as a family. Hindi lang niya hinintay makarating dito yung ibang anak niya from other places, pero para mag-bond kayo as a family with him. I don't know. Kasi siya na lang ang makakasagot nun eh. Wala na naman talagang nakalaman nun. Kami, of course, ang tingin ko talaga parang it's not tingin ko eh. It's, who knows, di ba? Baka siya na rin ang nagdesisyon kung kailan siya aalis, di ba? Kasi dahil nga sa dami ng episodes na to, bakit bumabalik? Di ba? Ba't nakaka-recover siya? But this time, nung alam niya kasi yung lately, naging sobrang close kami ng mga magkakapatid. Now, to a point na natutulog kami sa isang sofa, 4 kami. Diba yung talagang we've never been as close as we were. Basta sobrang naging close kami this time around. So, to a point that we promised each other to take care of each other, na may mga ganun na kaming usapan na sobrang lumalim. Na siguro, para sa kanya, okay na, pwede ko na iwan itong mga anak ko.
Mensahe mo na lang dun sa mga tagahanga ni Dolphy na talagang matyagang pumipila sa labas at naglalakad papunta rito at nanalangin para sa iyong ama at para sa inyong pamilya. Actually, ever since the ordeal started, or at least nung nalaman ng public na ito nga yung kondisyon ng daddy ko, my text messages, my Facebook account, or my email accounts suddenly got flooded with prayers. Suddenly na umapaw ng mga prayers at sabihin natin mga dalangin para sa tatay ko. Hanggang ngayon, the family is just really overwhelmed. And kasi alam namin marami nagmamahal sa tatay ko. Hindi ko alam na yung buong Pilipinas binamahal ang tatay ko. Kasi kami, in a way, kaya rin kami siguro ako, in a way, I won't speak for the family, pero kaya ako naging defensive talking about his condition and all that. Kaya ako tumahimik kasi parang ang dami na nagsulat na nagmamadaling patayin ng tatay ko. But for us, we've been dealing this for quite some time na medyo masakit sa namin. Masakit sa damdamin namin pinangungunahan nilang tatay ko. Okay. So anyway, ang mensahe ko lang talaga is maraming salamat sa mga prayers nyo. And please continue to pray for my father. And in return, we always do pray for you as well. And I'm pretty sure he's there praying for us, di ba? Okay. Maraming salamat, Epet. Muli nakikirami kami. Maraming salamat.